Isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay linggo ng palaspas. Hudyat ng linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mamumuno po ng ating banal na misa ay si Reverend Father George T. Peligro, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, sa linggong ito ng palaspas, kasama natin ang buong simbahan. Kasama natin ang buong mundo sa pagbubukas ng ating Semana Santa. 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Temtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may mabuhay na panampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod na Jerusalem na kanyang pinaghaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga Olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethphage at Betania. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito." Kaya't lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalag iyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus. At hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisiring asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng Osana, "Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David, na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Ipinahahayag ni Propeta Isaías ang ganap ng pagtitiwala at katapatan ng lingkod sa Panginoong Diyos sa gitna ng mga pag-uusig at paghihirap. Sinasagisag ng lingkod na ito ang Panginoong Jesus na nagpapalaya sa bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y
di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag tilikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Nagpakababa si Jesus bilang tao at tinanggap ang kamatayan sa krus. Ngunit itinanghal din naman siyang Panginoon ng langit at lupa dahil sa kanyang pagkabuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya.
at ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pasunurin Kristo Jesus, naghain ang buhay sa krus, kaya pinakila ng Diyos, binigyan ng halang tambok sa langit at sansinuko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi." Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit, hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ang nagpapalaya ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sinuman ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nangangalang Barrabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusulsulan ng mga punong saserdote na si Barrabas ang hilinging palayain. Tinanong sila muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako sa krus." "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus." Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan,
at pabalik na niluhod-luhuran. At matapos kutsain siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota. Ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayoy natupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tango nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinudya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel, maniniwala tayo sa Kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang may 3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po tayo. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito."
Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Brothers and sisters, magandang umaga po sa ating lahat na nasa simbahan, iilan-ilan, para sa ating online coverage ng ating Palm Sunday Mass. At binabati din natin ang ating mga kaparokya, mga parishioners na sumusunod sa ating online Mass sa kanilang mga tahanan. Nais ko po munang banggitin ang ating mga Mass intentions sa araw na ito dahil mayroon po tayong iilang mga church volunteers sa ating parokya na nabawian ng buhay. Kaya ipanalangin po natin sina Sister Lydia, sina Sister Julie, kasama na rin natin si Sister Mirna, at kung ilan-ilan pa yung ating mga parishioners na sa ganitong panahon na bumalik na sila sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, ang ating tagapaglikha. Mga kapatid, itong araw na ito, Linggo ng Palaspas, ay ang umpisa ng ating mga mahal na araw, ng ating Semana Santa. At kasama po natin ang buong simbahan sa buong mundo, ang ating Pilipinas, kasama natin taon-taon sa ating pagdiriwang nitong Holy Week na napakahalaga sa ating simbahan. Ito yung araw, itong Linggo ng Palaspas, na binabalikan natin, inaalaala natin ang umpisa ng misteryo Pascual. Yung pagpasok ng ating Panginoong Diyos sa syudad, sa Jerusalem, na kanina po sa ating Ebanghelyo, ating binabasa kung paano pumasok ang ating Panginoon sa syudad na ito. Meron siyang inutusan na kalasin ang tali ng bisirong asno at dalhin sa kanya. At yung asno na yun, ginamit pala niya para kanyang sasakyan, papasok sa Jerusalem. At narinig natin sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, na habang naglalakad, maraming tao na sumusunod sa kanya, sumasama sa kanya. At yung pagkakataon na yun, kahit sabihin mong papasok siya sa Jerusalem para sa kanyang pagpapakasakit, doon pa lamang, sabi sa Ebanghelyo, kumakanta, Osana, 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 ang hari mula sa lipi ni David. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, alam nyo, bago tayo magkonsagrasyon, ito yung ating kinakanta, Santo, Santo, Santo. Kaya nga ang Semana Santa ay araw-araw, kung tutuusin, sa bawat pagkakataon tayo ay nagdiriwang ng banal na misa. Baka mamaya hindi natin masyadong naintindihan na malayan yung Santo, Santo, Santo. Pero ito po yun. Habang kinakanta po natin itong Santo, Santo, kinakanta natin yan kay Jesus. Dahil po, itong unang pagkakataon, ito yung kinanta ng mga kasama niya. Dahil siya ay papasok na sa Jerusalem. At nabasa din natin sa Ebanghelyo na sa Semana Santa ito yung
mga sandali kung kailan hinatulan ang ating Panginoon. Dahil siya ay inakusa na nagpapanggap na Diyos. Kaya nga lahat gumawa ng paraan para siya ay gapusin, ipako, hanggang mamatay sa krus. Mga kapatid, maliban sa araw ng Palaspas, nasa loob na tayo ng Semana Santa. Sabi nga natin, napaka-importanting tradisyon ng mga Katoliko. Napaka-importanting gawain, panahon ng ating simbahan. Dahil po ito yung sentro ng ating pananampalataya. Ang Semana Santa, nais nating ipagdiwang taon-taon na maayos. Gusto nga natin solemne sa loob ng simbahan. Dahil ito yung pinakamaayos. Pero ito yung ating sitwasyon ngayon. Di man natin magawa ito ngayon dahil nagkataon na halos lahat ng simbahan sa Semana Santa online mass lang. Serado ang ating mga simbahan. Baka ito ay nagbibigay sa atin ng mga iba-ibang feelings. Pero sabihin na natin, minsan sinabi ng Panginoon, I am always with you all the time. Kahit saan man kayo, nagkakatipon-tipon kayo, 2 o 3, yung presensya ko ay nasa inyo. Kaya mga kapatid, nais man natin nasa loob tayo ng simbahan, nais man natin makapasok sa loob ng simbahan, tanggapin muna natin, pero huwag nating kalimutan. Ang presensya ng Panginoon ay nasa lahat ng lugar, lalong-lalo na nasa ating mga pamilya. Yung sinasabi po natin, the family that prays together stays together. Pero sana po isa din itong panawagan sa atin. Ngayon di natin magawa yung magdiwang tayo sa simbahan lahat-lahat. Kaya naman, next time, pag nasa simbahan tayo, pahalagahan natin. Kita nyo ngayon, maraming nawala sa atin. Dahil hindi na tayo pinapayagan. Kaya naman, pag oras naman na nasa simbahan tayo, kailangan solemne. Baka mamaya, nasa loob lang tayong simbahan ko, ano-ano pag nangyayari. Eto na, wala tayo sa simbahan. Sige, anong nangyari sa atin? Kaya mayroon pa rin siyang mga paalaala sa atin. Hindi naman nagkulang ang mga pare na nagsasalita. Kapag nasa simbahan tayo, ay kailangan yung 1 oras, dapat banal na oras. Kailangan nasa loob ng simbahan, huwag nating gawing sinihan, tindahan o pasyalan. Kasi ang simbahan talaga, ito yung proper place for worship. We have the right to worship God. And we have a place, the right place for worship. Kaya ito yung aking unang mensahe para sa ating lahat. Ipagdasal natin ang ating simbahan. Kasi oras na mapayapa naman at maayos naman, lahat tayo nakakapagsimba. Pero ganitong oras na hindi muna pinapayagan, ang ating tahanan naman tawag dyan domestic church. Kaya po, yung ating mga tahanan, dyan muna natin gawin yung ating mga panalangin, kagaya ng palaspas. Kung mayroon kayong palaspas sa tahanan, ang head of the family, tatay o nanay, kayo na ang may kakayahan para gawin yung pagbabasbas.
o lahat ng mga panalangin sa Semana Santa. Pero wag po nating kalimutan muli, no? Sabi ng Panginoon ang aking presensya sa lahat ng panahon ay nasa lahat ng lugar. Di po ba? Tapos, anytime you feed the hungry, you give drink to the thirsty, yung ating mga corporal works of mercy, doon po natin paigtingin. Kasi, yun po yun eh. Di man natin magawa dito sa simbahan yan, pero marami po tayo mga paraan para ang presensya ng Diyos ay ating maramdaman. Malaala ko, meron ako isang kaibigang healing priest. Inimbita ko sa isang mga kumbento ng Madre. Gusto kong magmisa siya doon at maghiling doon sa mga matatandang Madre. Para naman matutuwa din yung mga Madre. Dumating yung araw, naku po, nagulat na lang ako. Walang dumating na aking kaibigan, yung healing priest. Hindi siya makapag-misa doon sa kumbento ng mga Madre. Marami pa namang tao na kasi inibita ko rin yung mga iba. Sa madaling salita, hindi talaga dumating si Father. Sa hiya ko, nagtago na lang ako doon sa likod. Yung pala, hinahanap-hanap ako ng mga Madre. Father, total wala na si Father na ganyan. Kayo na ang magmisa. Medyo nag-hesitate ako hanggang nakapagmisa ako at sabi ko sa mga Madre, o kita nyo, hinihintay natin si Father ganito, yung healing priest. Hindi siya dumating. May mensahe yan. Huwag natin kasing kalimutan ang totoong healing at saka totoong healer ay siya lamang. Ang pare ay instrumento lamang. Kagaya ngayon, ang simbahan ay imahe ni Kristo. Pero, sarado yung simbahan, hindi sarado si Kristo. Palaala po sa ating lahat, ang Semana Santa ay hindi lamang pagbibisita iglesia. Ang Semana Santa ay pagbabalik loob sa Kanya. Ang ating pinakasentro ay ang krus ni Jesus. Kasi pwedeng mangyari Semana Santa, tradisyon natin, pero ang bida pa rin mga sarili natin. Dapat sa Semana Santa ngayon, pinalalahanan tayo, walang iba ang bida kundi ang nakapako sa krus. Ang mensahe ng krus. Kung ano man ang ating mga pinagdaraanan ngayon, anumang sitwasyon natin ngayon, lalong-lalo na yung mga pagsubok, kahirapan, yung krus, mga problema sa ating buhay, kargahin po natin. Dahil ang nangunguna po sa ating sa ganyan walang iba kundi si Jesus. Nabasa po natin sa Ebanghelyo ang istorya paano siya hinatulan na ipako sa krus. At lumuhod tayo nga kasi doon sa krus nalagutan siya ng hininga. Mga kapatid, maraming beses napalapit tayo sa ganito halos malalagutan na tayo ng hininga. Baka kulang pa yan. Huwag nating kalimutan ang ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buong buhay. Alang-alang lamang sa ating kabanalan at kaligtasan. Advance Happy Easter po sa ating lahat. Kahit ganito ang sitwasyon natin, paano magiging Easter na Easter ito, paano magiging Happy Easter ito, huwag po nating kalimutan. Ang totoong muling pagkabuhay ay wala sa labas, kundi nasa ating puso at kalooban. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po nating ipahayag
ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay sa Kristo, Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, tanaw sa karoonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na at tao. tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Niloob ng Diyos amang maligtas ang lahat ng tao sa pamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang Ama na si Yesu Kristo. Dumalangin tayo sa Ama sa pamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus, na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkiliki nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa panampalataya at pagtatiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa isang naming
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin ay tinatanggap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa inawalumpay sa kalangitan, kami nabubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoon sa makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagbala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu gawin ang banal ang makaloob na ito para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ninabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang apunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bagat wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para siya at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tanalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo
ang iyong simbahan, laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Nicolas at Valerio. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at gadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang aming patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, sa San Jose, mga apostol, San Ezekiel, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, pahig natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin lang ngalan mo, mapasali lang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa bawat araw at patawarin mo ang sala tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinilig namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas kasi at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan ang kilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace be. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
kapatid, narito ang ating Panginoon Hesus na sa Ebanghelyo ang siyang muling pumasok sa siyudad ng Jerusalem upang ipagaloob ang kanyang buhay para sa mga may pananampalataya sa Kanya, para sa mga tumutulong sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap, at siyang nag-alay sa Kanyang buhay para sa ating kabanalan at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na niyahan sa Kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa Diyos Ama, mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, na sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lang ang aking inaasahan, ang aking uugatang bulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan.
pakundangan sa pagamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang pagtatapos po, muli pong advance Happy Easter sa ating parokya, sa ating mga tahanan. Totoo po, kakaiba yung ating Semana Santa ngayon. Ito ay paglalakbay ng simbahan sa ating mga tahanan, yung ating domestic church. Kaya po, kahit sa ating mga tahanan, paigtingin po natin ang ating mga panalangin, ang ating mga kagatawang gawa, ang ating paghihingi ng tawad sa ating Panginoon. Kasi po kung sino man yung humihingi ng tawad sa Panginoon, wala po siyang pinapaalis na hindi napatawad. Kaya seryosong humihingi tayo sa ating Panginoon ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa loob ng ating Semana Santa. Emphasize ko lang po, yung ating simbahan naman sa buong Semana Santa ay maging sarado muna. Ganon din sa ating opisina. Sarado siya para sa mga panahon ng online mass. Kaya nag-online mass tayo para iwasan muna natin yung mass gathering. Pero may online mass po tayo. Sa ibang oras ng ating Semana Santa na walang misa, maaari po namang bumisita. Pa-isa-isa, hindi lang talaga pwedeng grupo-grupo. Bukas po yung simbahan, kasi sabi ng ating mahal na obispo, si Bishop Broderick, hayaan natin yung ating mga tao ay makasilip sa simbahan at makaalay ng panalangin. Kaso, siguraduhin nyo na kahit pa isa-isa lamang nakakapag-bisita yung ating mga tao. So, bukas po, Lunes, wala muna tayong misa, pero online mass pa rin po sa Martes at Miyerkules at hanggang sa Linggo na po. At yun, sana po matapos na ito para mabalikan natin yung normal na pagsisimba natin sa parokya. Sa ngayon, panalangin natin ang ating bayan, ang ating mundo, ang ating lugar, mga pamilya, para sa kalusugan ng lahat. Lastly po, siyempre kapag Kwaresma, kapag Semana Santa, inaanyayahan pa rin natin yung ating mga parishioners na tulungan yung mga mahihirap na mga kapatid natin, yung mga dukha. O kaya yung ating online donations, bukas po siya. Kung sino yung mga pamilya na nagnanais na makipag-share sa kanyang blessing, napakaganda po yan. Ipaalam lamang sa ating online website natin sa ating parokya. Kasi lahat po yan sa alay kapwa ating dadalhin doon sa Archdiocese. Kasi panawagan talaga ng ating Archdiocese po yan na lalong-lalo na sa panahon ng Semana Santa, huwag po nating kalimutan ang ating kapwa, yung mga mahihirap. Kaya sana po mangyari iyan sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang sa linggo ng palaspas na ito, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Diyos na sala, ipagpapala
sa atin. Magdala ng mga alaspas, salubungin siya ng may galak. Hosana, umanubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na salangit, pagpapalat, pagubos sa atin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.